Alam mo ba yung tipo ng lalaki na kahit wala pang sinasabi, napapatingin ka na lang bigla? Hindi dahil gwapo siya, hindi rin dahil sosyal ang suot niya, kundi dahil may kakaibang presensya. Yung tipong pag pumasok sa kwarto biglang nag-iiba ang hangin. Tahimik lang pero parang may bigat. Hindi mo may paliwanag pero ramdam mo iba to. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. At ito ang unang enerhiya ng lalaking hindi mapigilan ng babae. Ang tahimik pero mabigat na presensya. Hindi mo kailangang mag-ingay para mapansin. Hindi mo kailangang magpabibo para magustuhan. Kailangan mo lang matutunang dalhin ang sarili mo. Sa paraang ramdam ng iba ang kapanatagan mo. Ang problema na ngayon, karamihan ng lalaki, masyadong nagmamadali. Gusto agad pansinin. Gusto agad reply. Gusto agad inotice. Kaya ang ending, nagiging pahabol ang enerhiya. Isipin mo to, may babae kang gusto. Ganda ng aura, malakas ang dating. Tapos ikaw, todo effort. Pa-cute sa comment section, react sa bawat story, chat kahit wala namang context. Akala mo ginagawa mo siyang interesado, pero sa mata ng babae, nakikita niya lang na nauubusan ka ng enerhiya. Kasi ganito yan. Kapag hinahabol mo ang atensyon ng babae, ipinapakita mong kulang ka. At kapag naramdaman ng babae na kulang ka, wala na siyang mararamdaman na misteryo sa'yo. Sa panahon ngayon, sobrang dami ng lalaking gusto agad validation. Yung iba, hindi pa nga nagkikita ng personal todo good morning, good night na. Pero tanong, totoo bang kailangan mo talagang sabihin lahat? O baka kailangan mo lang matutunang iparamdam kaysa ipilit? Kasi ito ang masakit na katotohanan. Hindi mo kailanman mapipilit ang attraction. Hindi mo mapipilit ang babae na magustuhan ka. Pero pwede mong mabuo ang sarili mo para siya mismo ang maakit. Ang tahimik na presensya ay hindi tungkol sa pagiging suplado. Hindi rin tungkol sa pagiging mysterious na pilit. Ito ay tungkol sa kapanatagan. Yung tahimik kasi alam mong kontrolado mo ang sarili mo. Tahimik ka kasi hindi mo kailangang patunayan ng kahit ano. Tahimik ka kasi kompleto ka na. Alam mo ba kung ano ang pinaka-turn off sa babae? Yung lalaking hindi mapakali kapag hindi napapansin. Yung nagiging clingy, demanding at insecure, lahat dahil gusto niyang pansinin siya. Pero yung lalaki na kahit walang pansin, kalmado pa rin, yun ang naguguluhan ng babae. Kasi parang sinasabi ng enerhiya mo, hindi kita kailangan pero nandito ako. At kung mapansin mo man ako, ayos lang. Kung hindi, mas ayos. At doon na nagsisimula yung hindi niya maipaliwanag na attraction. Hindi dahil pinilit mo kundi dahil naramdaman niya. Isipin mo ang sarili mo bilang planeta. Kapag maliit ka, mahina ang gravity mo, kaya walang umaaligid. Pero kapag mabigat ka, kapag solid ka, lahat ng bagay sa paligid mo ay natural na hinihigop. Ganito rin sa enerhiya ng lalaki. Ang babaeng ma-attract sa iyo ay hindi dahil pinilit mo, kundi dahil nararamdaman niya ang bigat ng pagkatao mo. Bigat ng kumpiyansa, bigat ng katahimikan, bigat ng disiplina. Kaya kung gusto mong maging lalaking hindi mapigilan, kailangan mong maging planeta, hindi bulalakaw. Ang bulalakaw pansamantala lang. Mabilis dumaan, maingay, nakakasilaw, pero nawawala rin agad. Ang planeta, tahimik pero may sariling orbit, at lahat ng lumalapit na apektuhan ng presence niya, tahimik, pero makapangyarihan. Pansin mo sa social media, yung mga lalaki na sobrang active sa stories, puro pa-cute. Pero kapag nagkita sa personal, awkward, hindi alam saan ilalagay ang kamay. Samantalang yung isang lalaking tahimik lang sa corner, chill lang pero pag nagsalita, boom. Lahat nakikinig. Alam mo kung bakit? Kasi ang babae, hindi nahuhulog sa volume, nahuhulog siya sa vibe. Hindi mo kailangang maging comedian. Hindi mo kailangang may abs. Ang kailangan mo lang ay enerhiya ng kontrol. Sa panahon ng mga lalaki na puro look at me, maging lalaki ka na feel me. Presensya ay hindi lang physical appearance. Ito ay enerhiya mo habang tahimik ka. Yung tipong kahit hindi ka magsalita, ramdam ng lahat kung sino ka. Hindi mo kailangang mag-announce. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Ikaw lang, sapat na. Pero paano mo yan mabubuo? Ito maging comfortable sa katahimikan. Karamihan ng lalaki naiilang kapag tahimik. Feeling nila awkward, kaya nagsasalita agad. Pero alam mo kung bakit ka naiilang sa katahimikan? Kasi hindi mo kayang harapin ang sarili mong isip. Kung gusto mong magkaroon ng mabigat na presensya, kailangan mong maging kaibigan ng katahimikan. Yung kaya mong tumahimik sa gitna ng gulo. Yung kaya mong ngumiti kahit may tension. Yung hindi mo kailangang mag-react agad. Ang lalaking marunong magpigil, yun ang lalaking may lakas.
Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ang wika ng mga matatag. 2. Ayusin ang postura, hinga at galaw. Presensya ay katawan din. Hindi mo kailangang maging bodybuilder, pero dapat marunong kang tumayo ng buo. Diretso ang likod, steady ang hinga, mabagal gumalaw. Kapag mabilis ka kumilos, parang sabik. Kapag sobrang expressive ka, parang nagmamadali. Pero kapag kontrolado mo ang kilos mo, ramdam ng babae na kontrolado mo rin ang emosyon mo. At ito ang sikreto. Ang babae ay naa-attract sa lalaking may control sa sarili. Hindi sa pinakagwapo, hindi sa pinakamayaman, kundi sa pinakatahimik. Pero alam mo na delikado kapag nagsalita, alisin ang pagpapatunay. Ang lalaking may mabigat na presensya ay hindi nag-e-explain. Hindi niya kailangang ipaliwanag kung bakit siya ganito o ganon. Kasi alam niyang hindi niya kailangan ng validation. Kung may hindi siya gusto, sinasabi niya ng diretso. Kung may gusto siya, ipinapakita niya ng totoo, pero hindi ipinipilit. Hindi siya nagtatago, pero hindi rin siya nagpapaliwanag ng sobra. Ang tunay na lalaki, hindi marunong magpaliwanag ng sarili. Dahil alam niyang aksyon ang tunay na salita. May mga babae na matatakot sa ganitong uri ng lalaki. Bakit? Kasi hindi nila mabasa. Hindi nila alam kung ano ang iniisip mo. At doon nagiging intriguing ka. Hindi dahil nagmisteryoso ka, kundi dahil hindi ka reactive. Hindi mo binibigay lahat agad. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng tanong. Sa modern dating, kung saan lahat naglalantad ng sarili online, ang pagiging private at composed ay nagiging luxury. At tandaan, ang mga tao ay naa-attract sa bagay na bihira. Isipin mo ang dalawang lalaki. Yung isa apoy, mainit, mabilis, laging naglalagablab. Yung isa yelo, tahimik, matatag, hindi basta natutunaw. Sa una madali kang mapansin kung apoy ka, pero mabilis ka ring nauubos. Ang babae unang mahuhumaling sa init, pero sa dulo hahanap ng stability. At doon siya mahuhulog sa lalaking malamig pero matatag. Ang init kasi dumadaan, pero ang lamig nananatili. Example conversation. Babae, bakit hindi ka nagre-reply agad? Lalaki, minsan busy lang pero binabasa ko naman. Babae, akala ko nawala ka na. Lalaki, hindi ako basta nawawala. Nandito lang kahit tahimik. Yung mga simpleng linyang ganyan, nakakabaliw sa babae kasi hindi mo pinipilit. Hindi ka nag-e-explain ng sobra. Hindi mo rin siya sinisisi, pero ramdam niyang buo ka. Paano mabuo ang presensya mo? 1. Maging kalmado sa kaguluhan. Kapag nag-aaway ang iba, huwag kang makisigaw. Kapag may issue, huwag kang mag-react agad. Ang tahimik na isip ay mas nakakatakot kaysa sa maingay na bibig. 2. Huwag mong habulin ang validation. Kung hindi ka niya replyan, huwag mong habulin. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo. Pero hindi mo kailangang ulitin. Kapag alam mong sapat ka, kahit walang pansin, buo ka pa rin. 3. Magsanay ng disiplina sa katawan. Exercise, maayos na tulog, tamang postura. Hindi para pogi, kundi para maging grounded ka sa sarili mo. Kapag malakas ang katawan, tumitibay ang enerhiya. 4. Alamin kung sino ka. Hindi mo kailangan lahat ng sagot, pero dapat alam mo kung sino ka kapag walang nakakakita. Presensya ay bunga ng pagkakakilala sa sarili. Ang lalaki, hindi kailangang malakas ang boses para maramdaman. Sapat na ang tahimik pero buo. Ang tunay na confidence ay hindi ipinagyayabang. Ito'y katahimikan na puno ng kapangyarihan. Hindi mo kailangang habulin ang spotlight kung ikaw mismo ang ilaw. Ang presensya ay hindi mo ginagawa. Ito ay kung sino ka habang wala kang ginagawa. Kaya tandaan mo, kapatid, ang unang enerhiya ng lalaking hindi mapigilan ng babae ay hindi sa mukha, hindi sa pera, at hindi sa karisma. Ito ay nasa enerhiya ng kapanatagan. Tahimik ka pero may bigat. Hindi ka nagmamadali, hindi ka nagpapaliwanag. Alam mong kung para sa'yo, hindi mo kailangang ipilit. Kaya mula na ngayon, bago mo sabihin ang kahit ano, hinga muna, tumingin ka sa paligid. Ramdam mo ba kung gaano kakalakas kahit tahimik ka lang? Kung yan ang sinasabi kong enerhiya ng presensya. At kapag natutunan mong dalhin yan araw-araw, hindi mo kailangang habulin ng babae kasi siya mismo ang mahuhulog sa tahimik mong enerhiya. Alam mo kung anong pinaka-sexy sa isang lalaki. Kahit hindi siya pogi, hindi abs, hindi kotse, hindi kahit anong bagay na nabibili ng pera. Ang pinaka-sexy ay disiplina. Yung tipong kahit wala pang nakakakita, gumagalaw na. Yung kahit pagod, gumigising pa rin ng maaga. Yung kahit may tukso, kayang tumanggi. Kasi tandaan mo, ang babaeng matalino na-attract sa lalaking may control. At ang control, bunga yan ng disiplina. Sa panahon ngayon, karamihan ng lalaki gusto agad ng resulta. Gusto ng respeto kahit wala pang napatunayan.
Gusto ng babae kahit hindi pa kayang pangatawanan. Gusto ng mabilis, gusto ng madali. Pero eto ang totoo, walang babaeng na-attract sa tamad. Hindi pwedeng sabay ang pagiging pabaya at pagiging kanais-nais. Kasi ang disiplina, yan ang nagbibigay ng enerhiya ng respeto. And yung respeto na yan, yan ang nagiging magnet mo. Tingnan mo yung mga lalaking tahimik lang pero consistent, hindi maingay pero gumagalaw araw-araw. Sila yung mga hindi mo mapigilan pakinggan. Sila yung mga hindi mo makalimutan. Bakit? Kasi may direction sila. Ang babae natural na na-attract sa lalaking may direksyon. Kasi sa panahon ng kalat at ingay, bihira na ang may disiplina. Maraming lalaki ngayon ang nakakulong sa instant gratification. Gusto agad ng reward. Gusto agad ng satisfaction. Pero ayaw dumaan sa proseso. At ito ang dahilan kung bakit nawawala ang respeto sa kanila. Hindi lang ng babae kundi pati ng mundo. Yung iba, puro bukas na ako magsisimula. Yung iba, kaya ko naman tamad lang talaga ako ngayon. Pero araw-araw na lang ganun. Hanggang sa maging pattern. Hanggang sa tuluyang mawala yung dating fire mo. Tapos magtataka ka, bakit parang walang babae ang naa-attract sa akin kahit mabait naman ako? Simple lang. Kasi ang kabaitan na walang disiplina, parang ilaw na walang kuryente. Nakikita pero walang silbi. Isipin mo ang isang sundalo, tahimik pero alerto. Hindi siya nagrereklamo kahit hirap. Hindi siya nagmamadali kahit may gulo. Kasi sanay siya. Sanay sa routine. Sanay sa disiplina. Ganito rin ang disiplinadong lalaki. Hindi siya nagpapaapekto sa emosyon. Hindi siya nagpapadala sa tukso. Hindi siya bumibigay sa kahinaan. Kasi alam niyang ang tunay na laban ng lalaki ay hindi sa labas, kundi sa loob. Labanan ng sarili. Ang katamaran. Ang takot, ang duda. At kapag nalabanan mo yan, nag-iiba ang lakad mo, nag-iiba ang tingin ng tao sa'yo. At ang babae, hindi mo na kailangang habulin. Siya na mismo ang maaakit sa disiplina mo. Pansin mo sa dating apps ngayon, puro lalaking naghahanap ng instant connection. Swipe dito, match doon pero walang lalim. Pero kapag nakilala ng babae yung lalaking hindi todo online, pero consistent sa ginagawa niya, iba ang dating. Kasi habang ang iba busy magpabango online, siya busy magpabuti sa totoong buhay. Yung lalaki na maaga gumigising, may routine, may goal, yan ang nagiging rare. At lahat ng rare pinahahalagahan. Hindi mo kailangang maging millionaire para maging disiplinado. Hindi mo kailangang maging atleta o CEO. Disiplina ay nakikita sa araw-araw. Gumising kahit ayaw mo. Magtrabaho kahit walang nakatingin. Magtiis kahit walang reward. Tanggihan yung hindi karapat-dapat. Kasi tandaan mo kapatid, ang disiplina ay hindi tungkol sa laki ng ginagawa mo, kundi sa consistency ng maliit mong ginagawa araw-araw. Maraming lalaking malakas sa umpisa, pero duwag sa commitment. Gusto ng babae ng matatag, pero hindi yung matigas ulo, yung matatag sa disiplina. Ang tunay na lalaki hindi kailangang ipakita na kaya niya. Kasi araw-araw ginagawa niya na, isipin mo ang ilog. Tuloy-tuloy ang agos, mabilis, maingay. Pero sa gitna niyan, may mga batong nananatili. Hindi dahil matigas sila, kundi dahil matibay. Ganito rin ang disiplinadong lalaki. Habang ang mundo nagmamadali, siya steady lang. Habang ang iba nagpapadala sa uso, siya nakafocus sa direksyon niya. At kapag may babaeng nakakita ng ganitong uri ng lalaki, ramdam niya agad, safe siya dito. Kasi ang disiplina nagbibigay ng seguridad. At yung seguridad na yon, yan ang isa sa pinakamalakas na enerhiya sa mata ng babae. Kapag wala kang disiplina, lahat ng potensyal mo, unti-unting nabubulok. May talento ka pero tamad ka. May plano ka pero laging mamaya na. May pangarap ka pero laging may dahilan. Hanggang sa makita mong unti-unting nauuna, yung dati mong pinagtatawanan. Yung dating mas mababa sa'yo, mas disiplinado lang pala. At ngayon siya na yung may resulta. Habang ikaw, stuck. At ito ang pinakamasakit. Ang babae, hindi na-attract sa lalaking stuck. Na-attract siya sa lalaking umaangat. Kahit dahan-dahan basta umaangat. Paano mabuo ang enerhiya ng disiplina? One, magtakda ng routine. Kahit simple lang. Gumising at matulog sa pare-parehong oras. Hindi mo kailangang maging super strict, pero kailangan mong sanayin ang utak mo na ikaw ang may control. Hindi ang mood mo. Daw gamitin ang 3 segundo rule. Kapag may kailangang gawin, huwag mo nang pag-isipan ng matagal. Bilang ka lang ng 3, tapos gawin mo. Kasi habang iniisip mo pa, tinatamad ka na. 3. Limitahan ang instant gratification. Tanggalin ang sobra sa social media, bawasan ang scroll, bawasan ang laro, at palitan ang gawaing nagdadagdag sa value mo. Tandaan, ang bawat later mo ngayon ay nagiging never sa kinabukasan.
Care, alagaan ng disiplina sa maliit na bagay. Kung hindi mo kayang ayusin ang kama mo, paano mo maayos ang relasyon mo? Kung hindi mo kayang kontrolin ang pagkain mo, paano mo kakayaning kontrolin ang emosyon mo? Ito ang sekreto na hindi sinasabi ng marami. Ang babae ay naa-attract sa lalaking kayang kontrolin ang sarili. Kapag nakikita niyang kahit may tukso, steady ka pa rin, nababaliw siya. Kasi karamihan ng lalaki madaling matukso. Pero ikaw hindi. Kapag nakikita niyang hindi mo siya hinahabol, pero ginagawa mo lang yung mga dapat mong gawin, naiintriga siya. Kasi sanay siyang habulin pero sa'yo hindi. At dun siya nagiging curious. Kasi ang curiosity ay gateway ng attraction. At ang disiplina mo ang dahilan kung bakit hindi ka basta nababasa. Sabi ng mga Stoic, ang pinakamalakas na tao ay yung kayang kontrolin ang sarili niyang emosyon. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging may alam sa hangganan mo. Kasi kapag kaya mong pigilan ang sarili mong impulses, hindi ka basta nababago ng mundo. Ikaw ang bumabago sa paligid mo. At kapag nakita yan ng babae, ramdam niya agad na may kakaiba sa'yo. Hindi dahil sa kilos mo, kundi dahil sa enerhiya ng disiplina. Hindi mo kailangang perfect, kailangan mo lang maging consistent. Isipin mo, dalawang lalaki ang sabay na niligawan ng isang babae. Si lalaki A, todo effort. Laging online, laging sweet pero pabago-bago. Si lalaki B, tahimik lang pero consistent. May trabaho, may routine, may goal. Sa una si A ang exciting, pero sa huli si B ang nakaka-addict. Kasi habang si A panay salita, si B tahimik pero gumagalaw. At sa huli, hindi ang pinakamagaling magpa-cute ang mananalo, kundi yung may disiplina. Disiplina ay ginagawa mo kahit walang reward, kahit walang likes, kahit walang papuri. Ang tunay na disiplina ay nangyayari sa likod ng kamera. At yung mga ginagawa mo sa likod ng kamera, yan ang bumubuo sa enerhiya mong nararamdaman sa harap ng babae. Kasi tandaan mo, ang babae ay hindi na-attract sa sinasabi mo, na-attract siya sa nararamdaman niya kapag kasama ka. At kung disiplina ang dala mo, ang mararamdaman niya ay kapanatagan, respeto at tiwala. Ang oras kapag nasayang mo hindi mo na maibabalik. Ganon din ang disiplina kapag hindi mo sinimulan ngayon, bukas ka na naman magrereklamo kung bakit wala kang napapala. Pero tandaan, ang disiplina parang pag-iipon. Hindi mo agad makikita ang resulta, pero pagdating ng panahon, ikaw yung lalaki na may pundasyon. Ikaw yung lalaki na hindi basta bumabagsak. Ikaw yung lalaki na hindi kayang talikuran ng babae. Kasi ramdam niyang matatag ka. Kapatid, tandaan mo to. Ang disiplina ay hindi lang tungkol sa oras o katawan. Ito ay tungkol sa paggalang sa sarili. Kapag sinanay mo ang sarili mong sumunod sa layunin mo, lahat ng bagay sa paligid mo, kusa ring susunod. At kapag natutunan mong i-master yan, hindi mo kailangang magpa-impress. Ang disiplina mo na mismo ang mag-i-impress. Hindi mo kailangang magpanggap bilang alpha, kasi ang disiplina natural na enerhiya ng alpha. Alam mo kung bakit may mga lalaking kahit simpleng magsalita lang, nakikinig ang babae ng buong puso? Hindi dahil sa boses, hindi dahil sa itsura, kundi dahil ramdam niyang may lalim. Yung tipong isang tanong lang ng lalaki, pero parang tinatamaan sa puso. Pagod ka ba? Simpleng tanong pero puno ng empatiya. Walang pa-impress, walang pa-drama. Totoo lang. At yan ang pangatlong enerhiya ng lalaking hindi mapigilan ng babae. Ang misteryosong lalim. Hindi ito tungkol sa pagiging tahimik lang, kundi sa pagkaintindi mo sa sarili mo at sa mundo. Maraming lalaki ang akala nila, ang babae nahuhulog lang sa pa-cute, pa-sweet o paligaw moves. Pero sa totoo lang, ang babae ay nahuhulog sa pakiramdam. Hindi sa kung anong sinabi mo, kundi sa paano mo siya pinaramdam. Kaya maraming lalaki ang nauubusan ng chance. Kasi puro palabas pero walang laman. Puro salita pero walang koneksyon. Marunong manligaw pero hindi marunong makinig. Ang problema, karamihan gusto lang maintindihan, pero bihira ang marunong umintindi. Ang babae instinctively na-attract sa lalaking may lalim. Pero hindi yung lalim ng drama, kundi yung lalim ng kamalayan. Yung lalaking marunong tumingin sa mata. Hindi para manligaw kundi para umunawa. Yung lalaking kayang makinig ng hindi naghihintay ng pagkakataong sumabat. Yung lalaking hindi natatakot pag-usapan ng emosyon, pero hindi rin nadadala ng emosyon. Pero karamihan ng lalaki ngayon takot sa ganitong lalim. Bakit? Kasi kapag malalim ka, kailangan mong harapin ang sarili mo. At karamihan ayaw harapin yung mga sugat na tinatago nila. Ang mababaw na tubig maingay. Laging alone, laging sabog, laging napapansin. Pero kapag lumalim ka, tahimik. Tahimik pero puno. Tahimik pero may buhay sa ilalim. Ganyan din sa lalaki.
Ang mababaw puro pakita. Ang malalim tahimik lang pero ramdam mong buo. Kasi ang lalim ay hindi tungkol sa dami ng alam, kundi sa kakayahan mong umintindi ng walang kailangang kapalit. Sa modern dating, sanay na ang babae sa lalaking puro banat. Ang ganda mo. Crush kita. Pwede ba kitang ligawan? Pero bihira yung lalaki na magsasabing, kamusta ka talaga? O kailan mo huling ginawa yung gusto mo, hindi yung kailangan mo? Kasi ang babae gusto niyang maramdaman na naiintindihan siya. Hindi lang gusto siya. At yan ang kakayahan ng lalaking may misteryosong lalim. Hindi mo kailangang madaldal. Ang kailangan mo lang, marunong kang makinig ng may intensyon. Marunong kang umunawa ng hindi ka agad humuhusga. Dahil sa social media napakamabilis ng lahat. Scroll dito, heart doon, reply agad. Puro instant. At dahil doon, naging mababaw na rin ang mga koneksyon. Maraming lalaki ang puro surface. Alam nila kung anong trending pero hindi alam kung sino sila. Marunong magpatawa pero hindi marunong magpatibay. Laging may caption pero walang direksyon. Kaya kapag may lalaking kalmado, grounded, hindi nagmamadali, hindi reactive, naguguluhan ang babae. Kasi sanay siya sa lalaking gusto agad makuha siya. Pero eto ka, tahimik lang. Hindi nagmamadali, hindi reactive, hindi desperate. At sa isip ng babae, bakit parang iba to? Bakit parang hindi ko siya mabasa? At doon nagsisimula ang misteryo. At mula sa misteryo, dumadaloy ang attraction. Sabi ni Marcus Aurelius, understand yourself before you seek to understand the world. Karamihan ng lalaki gustong maintindihan ng babae, pero hindi nila nauunawaan ang sarili nila. Kaya kapag may konting rejection, umiiyak. Kapag may hindi nag-reply, nagagalit. Kasi hinahanap nila sa babae yung validation na dapat sa kanila mismo galing. Pero ang lalaking may lalim, hindi kailangan ng validation. Hindi siya nagpapanggap para magustuhan. Hindi siya nag-a-adjust para lang mag-blend in. Kasi kilala niya na kung sino siya. At kung ano lang ang kaya niyang ibigay ng totoo. At yung ganitong uri ng lalaki, hindi mo kailangang ipaliwanag. Nararamdaman ng babae na iba siya. Paano magkaroon ng lalim? Harapin ang sarili mong mga sugat. Hindi mo kailangang maging perpekto, pero kailangan mong aminin kung saan ka nagkamali. Yung lalaking kayang umamin. Yun ang lalaking kayang magmahal ng totoo. 2. Matutong manahimik. Hindi lahat ng kailangan sagutin mo. Minsan mas malakas ang epekto ng katahimikan kaysa sa paliwanag. Ang lalim ay nakikita sa mga hindi mo sinasabi, hindi sa mga sinisigaw mo. 3. Magbasa, mag-obserba, magmuni-muni. Hindi para magmukhang matalino, kundi para maintindihan ang mundo. Kapag lumalalim ang utak mo, lumalalim din ang aura mo. 4. Irespeto ang emosyon mo. Hindi kahinaan ang maramdaman, pero huwag mo ring hayaang kontrolin ka ng emosyon mo. Ang lalim ay balanse. Ramdam mo pero hindi ka nilalamon. Ang lalaking mababaw ay parang tubig. Madaling mawala, madaling matablan, madaling maghalo. Pero ang lalaking malalim ay parang kape. Kahit konti lang ramdam mo agad ang lasa. Kahit hindi mainit, may epekto pa rin. Hindi mo kailangang maraming salita dahil sapat na yung isa para tumama. Example conversation. Babae. Minsan parang hindi mo ako iniintindi. Lalaki. Hindi ako laging sumasagot kasi minsan kailangan ko munang maramdaman bago ko maintindihan. Babae. Ang lalim mo naman. Lalaki. Hindi lalim, totoo lang. Ang ganitong lalaki hindi madaldal pero totoo. At yung katotohanan yan, ang pinaka nakaka-addict sa babae. Alam mo kung bakit takot ang iba sa lalim. Kasi kapag malalim ka, hindi mo basta napapaikot. Hindi ka madaling lokohin. Hindi ka nadadala ng drama. Kasi alam mo kung alin ang totoo at alin ang palabas. At dahil doon, ang mga babaeng sanay sa laro, naguguluhan sa'yo. Hindi mo sila hinahabol. Hindi mo sila pinipilit. Tahimik ka lang. Pero habang tumatagal, hindi ka nila makalimutan. Bakit? Kasi nasanay sila sa ingay. Pero sa'yo katahimikan. Nasanay sila sa show-off, pero sa'yo substance. Nasanay sila sa laro, pero sa'yo totoo. Ano palalimin ang sarili mo? Mag-reflect araw-araw. Tanungin mo sarili mo, bakit ko naramdaman to? Bakit ako nagalit? Bakit ako nainggit? Ang lalim ay nagsisimula sa awareness. 2. Makinig para umunawa, hindi para sumagot. Kapag may sinasabi ang babae, huwag ka lang maghintay ng turn mo magsalita. Pakinggan mo, damhin mo. Minsan, gusto lang niyang may nakikinig, hindi nagbibigay ng solusyon. 3. Huwag mong ikahiya ang pagiging emosyonal. Ang kontroladong emosyon ay lakas. Ang lalaking marunong umiyak pero marunong din tumayo, yun ang lalaking hindi kayang paikutin ng sinuman. 4. Manahimik kung kailangan.
Hindi mo kailangang laging may sagot. Ang katahimikan mo ay pwedeng magpaliwanag ng mas malalim kaysa salita. Sabi ng Stoics, ang lalaking malalim ay hindi nagsasalita para mapansin. Nagsasalita siya kapag may halaga ang sasabihin niya. At ang ganitong uri ng lalaki, nagiging rare commodity sa mundo ng mga taong puro pagpapansin. Kaya kung gusto mong maging lalaking may misteryosong enerhiya, magsimula ka sa pagiging lalaking may tahimik na lalim. Ang diamante, hindi mo basta makikita sa ibabaw. Kailangan mong hukayin. Kailangan mong dumaan sa pressure. Kailangan mong masaktan, masunog, mabuo. Ganon din ang lalim. Hindi mo yan makukuha sa isang quote o isang video. Kailangan mong maranasan. Kailangan mong bumagsak. Kailangan mong harapin ang sarili mong dilim. At pagdating ng araw, kapag nakita ng babae na kayang-kaya mong harapin ang sarili mong dilim, magiging maliwanag ka sa kanya. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil totoo ka. Kapatid, tandaan mo to. Ang lalim ay hindi ginagawa para mapansin. Ito ay bunga ng pag-unawa sa sarili. Kasi kapag kilala mo ang sarili mo, hindi mo na kailangang ipaliwanag sa iba kung sino ka. At kapag natutunan mong tanggapin ang sarili mong kahinaan, hindi ka na rin matatakot magmahal ng totoo. Ang misteryosong lalim ng lalaki ay hindi para manakot, kundi para magbigay ng kapanatagan. At kapag naramdaman yan ng babae, hindi niya na alam kung bakit, pero hinding-hindi kanya makakalimutan, hindi dahil sa hitsura, kundi dahil sa enerhiya ng pagkaintindi mo. May mga lalaki na kahit saan pumunta napapansin, hindi dahil pogi, hindi dahil mayaman, kundi dahil iba ang presensya, tahimik pero malakas. Kalmado pero nakaka-intimidate, mababa lang boses pero parang may bigat bawat salita. At ang sikreto, hindi ito charm, hindi ito diskarte. Ito ay pagsasanib ng tatlong enerhiya, presensya, disiplina at lalim. Kapag natutunan mong pagsamahin ang tatlong yan, nagiging kakaiba ang dating mo. Hindi ka lang lalaki, nagiging puwersa ka. At ang babae, hindi mo na kailangang habulin dahil ramdam niyang ikaw ang center ng gravity. Pero ito ang problema ng karamihan. Gusto agad maging alpha presence, pero walang pundasyon. Gusto agad respetuhin, pero wala namang disiplina. Gusto agad pansinin, pero insecure sa sarili. Gusto agad ng babae, pero hindi pa buo bilang lalaki. Kaya ang nangyayari, parang tinutulak mo ang sarili mong maging malakas. Pero ang totoo, napapagod ka lang magpanggap. Ang alpha presence ay hindi ginagawa, hindi rin ginagaya. Ito ay bunga ng proseso. Bunga ng mga panahong walang nakakakita, pero patuloy kang tumitindig. Kasi ito ang katotohanan. Hindi mo pwedeng dayain ang enerhiya mo. Hindi mo pwedeng peke ng aura ng tunay na lalaki. Kasi ang presensya ay hindi sa hitsura, kundi sa inner strength. At ang inner strength, nabubuo lang kapag dumaan ka sa disiplina, sa mga gabi ng katahimikan, sa mga araw ng pagod, sa mga rejection na tinanggap mo ng buo, sa mga pagkatalo na hindi mo ipinagyabang pero natutunan mo. Kaya kapag nakita ng babae yung aura mo, tahimik, steady, grounded, ramdam niya agad. Hindi dahil nagpa-cute ka, kundi dahil may lalim ka at may disiplina kang pinaghirapan. Ang tatlong enerhiya mo ay parang tatlong elemento. Apoy ng presensya, nagbibigay liwanag, nagbibigay init. Bato ng disiplina, matatag, hindi basta natitinag. Dagat ang lalim, tahimik pero malalim. Kalmado pero may puwersa. Kapag marunong kang balansehin ang tatlo, ikaw ang nagiging alpha presence. Hindi mo kailangang sumigaw para sundan ka. Hindi mo kailangang magyabang para respetuhin ka. Ang kilos mo palang may bigat na. Ang tingin mo palang may direksyon na. Pansin mo sa modern dating ngayon? Maraming lalaki ang magaling sa panlabas. Marunong magpa-impress, marunong magpapogi sa feed. Pero sa totoong buhay, kulang sa presence. Maraming babae na nagsasabi, ang bait naman niya pero bakit hindi ako na-attract? Kasi hindi sapat ang kabaitan kung wala kang enerhiya ng masculine gravity. Ang alpha presence ay hindi pagiging dominant. Ito ay pagiging centered, kalmado sa gitna ng kaguluhan. Grounded kahit maraming tukso. Tahimik kahit maraming nagmamadali. Yan ang aura na hindi mapigilan. At yan ang aura na hindi madaling mahanap. Ngayon, usong-uso na yung mga lalaking alpha daw. Todo gym, todo post, todo salita. Pero pag wala ng camera, ubos ang loob. Ang totoong alpha hindi kailangan ng atensyon kasi ang alpha presence ay hindi performance kundi paninindigan. Hindi siya sumisigaw ng ako ang leader kasi siya mismo, ang kilos niya na ang nagsasabi. Kaya kapag pinagsama mo ang presensya, disiplina at lalim, nagiging mas nakakatakot ka sa mga insecure. Pero nagiging nakakakit ka sa mga babaeng marunong kumilala ng tunay na lalaki. Ito mismo ang esensya ng alpha presence.
Hindi mo kailangang baguhin ang mundo. Baguhin mo lang ang sarili mo. Kapag nakontrol mo na ang emosyon mo, ang katawan mo, ang mga desisyon mo, at ang pag-iisip mo, ikaw na mismo ang nagiging puwersa. At sa harap ng babae, hindi mo kailangang pilitin na maging charming kasi ramdam niya agad ang confidence mo. Hindi arrogance kundi kalinawan. Isipin mo ang bundok. Tahimik hindi gumagalaw pero ramdam mong malakas. Hindi niya kailangan magyabang. Kasi kahit malayo, tanaw mo na siya. Ganito rin ang lalaking may alpha presence. Hindi siya naghahabol ng pansin. Pero kahit sa gitna ng ingay ng mundo, nakikita mo siya. Kasi siya mismo ang stability. Ang babae instinctively na-attract sa stability. Kasi kapag stable ang lalaki, kalmado rin siya sa piling nito. Wala siyang takot, walang duda. Kasi alam niyang kaya mo siyang panghawakan nang hindi mo siya kinokontrol. Pagsasanib ng tatlong enerhiya, presensiya, ang tahimik na impluensya. Ito ang aura mo, ang paraan ng pagtayo mo, paghinga mo at pagkilos mo. Ang lalaki na may presensya ay hindi reactive, tahimik siya. Pero lahat ay alerto kapag naroon siya. Dahil hindi siya nagpapanggap, totoo siya. 2. Disiplina ang matibay na pundasyon. Ito ang core mo. Ito ang dahilan kung bakit steady ka kahit magulo ang mundo. Habang ang iba umaasa sa motivation, ikaw umaasa sa disiplina. Kasi alam mong hindi araw-araw malakas ang loob mo. Kaya ginagawa mo pa rin kahit ayaw mo. 3. Lalim ang kalmadong koneksyon. Ito ang puso mo. Ito ang dahilan kung bakit naiintindihan mo ang tao. Hindi lang binabasa. Kaya mong makinig ng totoo. Kaya mong magmahal ng may respeto. Kaya mong bumitaw ng may dignidad. At kapag pinagsama mo ang tatlong to, hindi ka lang lalaki. Nagiging pundasyon ka ng enerhiya ng respeto, tiwala at misteryo. Scenario 1. Lalaki A, gwapo, social media king, laging online. Lalaki B, simple, consistent, focused, at marunong makinig. Sa simula si A ang exciting, pero pagdating sa totoo si B ang pinipili. Bakit? Kasi habang si A gusto ng attention, si B gusto ng connection. At ang connection ay bunga ng presensya, disiplina at lalim. Example. Babae. Bakit hindi mo ako hinahabol kahit alam mong gusto kita? Lalaki. Kasi ang gusto kong maramdaman mo hindi yung habol, kundi yung respeto. Babae. Hindi ka ba takot mawala ako? Lalaki. Kung mawawala ka baka hindi talaga ikaw yung dapat manatili. Boom. Tahimik. Pero yan ang alpha presence. Ang alpha presence ay hindi tungkol sa kontrolin ng iba, kundi sa pagkontrol sa sarili. Hindi ito power over people. Ito ay power over self. Kaya ang mga tunay na leader, hindi kailangang sumigaw. Sapat na yung tindig nila kalmado, klaro at matatag. Paano mo i-activate ang alpha presence? Step 1, i-ground ang sarili mo araw-araw. Pagkagising, huwag agad cellphone. Huminga, tumingin sa paligid at isipin, ano ang kailangan kong gawin ngayon para umangat kahit 1%? Step 2, piliin ang laban. Hindi mo kailangang sumagot sa lahat. Hindi mo kailangang patunayan sa lahat. Ang tunay na alpha marunong umiwas sa walang kwentang laban. Step 3, alagaan ang katawan at isip. Kain ng tama, tulog ng maayos at galaw araw-araw. Ang presensya ay bunga ng malakas na katawan at malinaw na isip. Step 4, magkaroon ng direksyon. Ang disiplina mo walang saysay kung wala kang layunin. Tanungin mo, saan ko gustong pumunta? Pag sinagot mo yan, lahat ng kilos mo magkakaroon ng direksyon. Step 5, huwag kang matakot magmahal. Ang alpha presence ay hindi pagiging malamig. Ito ay pagiging matatag sa gitna ng emosyon. Kasi ang pinakamalakas na lalaki, kaya pa ring magmahal ng hindi natatakot masaktan. Kapatid, tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto para magkaroon ng alpha presence. Kailangan mo lang maging totoo sa proseso. Kasi lahat ng lalaki, may potential maging magnetic, pero kakaunti lang ang may tapang harapin ang sarili. Ang presensya mo ang unang hahatak ng pansin, ang disiplina mo ang magpapatagal ng respeto, at ang lalim mo ang magpapatibay ng koneksyon. Kaya huwag mong habulin ang babae. Habulin mo ang bersyon ng sarili mong hindi na kailangang manghabol. At pagdating ng araw, ikaw na mismo ang magiging uri ng lalaki na kahit tumahimik lang, lahat ay makikinig. Kung natapos mo ang buong video na ito at may natutunan ka, i-comment mo sa baba ang salitang "Ako ang may presensya" at tandaan mo, hindi mo kailangang ipilit na maging alpha. Kailangan mo lang maging ikaw. Ang pinakakalmado, pinakamatatag at pinakamatotoong bersyon ng sarili mo. Dahil kapag buo ka na, ang mundo mismo ang hahabol sa enerhiya mo.